Isang lalaking nambuli at nanugod dahil po sa tsismis, bugbog sarado at nasaksak pa matapos patulan ng lalaking kanyang inaasar dyan sa lungsod ng Maynila. Nabatid na dati nang may alitan ang dalawa. Si Jim Tejano sa balita. Makikita sa CCTV ang paglapit ng isang lalaking nakaputing t-shirt patungo sa tindahan. Maya-maya, bigla niyang sinuntok ang naka-orange na lalaki hanggang sa magpalitan na ng suntok ang dalawa. Napahandusay pa ang unang nanugod at nanuntok pero agad ding nakabangon at nakatakbo palayo. Hindi na nahagipan ng CCTV ang mga sumunod na eksena. Kaliwat ka ng sapak sa muka at iba't ibang parte ng katawan ang inabot ng lalaki. Nakaputi na kinilalang si Daryl Tisado. Mula sa sinugod niyang lalaking naka-orange na damit na nakilalang si Phil Joseph Dean. Martes ng hapon nang magpang-abot ang dalawa sa isang eskinita sa barangay 836 Pandacan, Manila. So nagkaroon sila ng palitan ng suntok hanggat nakita ng mga barkada nitong biktima at tumulong na rin. At that time naman, since na may bread knife doon sa bag niya, yun ang nabuno niya pang depensa sa sarili niya ayon sa salaysay ng suspekto. Ang punot dulo ng pagtatalo, babae at paninirang puri. Lumabas rin sa investigasyon ng PNP. Dati na umanong may alitan ng dalawa. Nilalandi ng asawa na itong biktima. At pangalawa, yung nagkakalat ng mga hindi magandang impormasyon against sa suspect. Every time na nag-inuman sila sa harap nila, ay palaging pinaparinggan na yung suspect ng hindi maganda. Nagtamo rin ang saksak sa iba't ibang parte ng mukha at katawan si Daryl na sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Habang ang sinugod nitong naka-orange na lalaki na si Phil Joseph na isang call center agent ay nagsisising pinatulan niya si Daryl. Narecover rin sa kanya ang bread knife na ginamit niya sa krimen. Depensa ni Phil Joseph Dean, hindi niya intensyong patayin si Daryl, kundi dinipensa lang niya ang sarili, lalo na't ito ang unang nanugod. Kung gusto ko po siyang patayin, marami pong way, hindi po para sa bread knife eh. Alam ko pong hindi siya mamamatay sa bread knife. Kung gusto ko po siyang patayin, marami pong way, kagaya ng bariling ko siya, yung mga ganun, yung mga mas madaling paraan ba. Gusto ko lang po siyang bugbugin nun. Nagkataon pong lugar niya po yun, wala po akong kakampi doon. Tapos, ayun po, ganun na po yung nangyari. Nasa kustodiya na ito ng Pandacan Police at naharap sa kasong frustrated homicide. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.